Good day, everyone. So, my name is Fatima Tisahipa. So, my topic is about the chapter 15, and I am going to discuss the life and works of Rizal in London, 1888-1889. So, before we start, sino nga ba si Jose Rizal? So, Jose Rizal is the national hero of the Philippines. He was born on June 19, 1861 and later died on December 30, 1896. So, he was a Filipino nationalist and writer during the tail end of Spanish colonial period of the Philippines. So, let's start the discussion. So, after visiting the United States, Jose Rizal lived in London from May 1888 to 1889. So apparently, he lived in London for almost 11 months. So Jose Rizal chose this English city for three reasons. Number one, to improve his knowledge of English language. So, we all know naman ang pangunahing language sa London is English and kailangan ni Rizal na sanayin ang kanyang sarili na makipag-usap sa mga taong nagsasalita nito. So, number two is to study and annotate Morga Successos de las Islas Filipinas book. So, it is a rare copy of which here to be available in British Museum only. So, ang Successos de las Islas Filipinas ay isang sipi na tumatalakay sa mga pangyayari sa Pilipinas na matatagpuan sa Museum ng Britanya. So, gusto niya magkaroon ng komento doon kaya lagi siyang pumupunta sa British Museum para pag-aralan ito at maintindihan. So, para na rin maka-annotate siya dun sa books ni Morga. And for the last reason, London was a safe place to him to carry in his fight against Spanish tyranny. So, he used to live here kasi nakitaan niya na safe sa kanyang pakikipaglaban against sa kalupitan ng Spanish ang London. So in that way, napili niya ang London para magkaroon siya ng space to think about the colonization of the Spanish, kung ano nga ba yung pwede niyang mailaban. So, in London, he engaged deep in Filipino studies. So, dun sa London, he completed annotating Morga's book. So, natapos niya rin yung komento niya about dun sa books ni Morga. And he also write many article about La Sororidad. So, La Sororidad is an organization na nag-create ng mga articles about sa colonization ng Spaniards sa Philippines. So, it talks about the culture, the society, the economic condition of the Philippines in the state of colonizations of Spaniards. And para na rin ma-aware yung mga Spanish na to stop discriminating or colonizing the Philippines. So, let's proceed to the trip across the Atlantic. So, may ko-consider ni Jose Rizal na yung trip niya papuntang Atlantic from New York to Liverpool na isa sa napakaganda niyang experience. Kasi, parang nagkaroon siya ng maraming kaibigan in different nationalities during his trip. So, dun sa board na sinasakyan nila, which is yung Palatial City of Rome. So, dahil sa pagiging friendly niya, nagkaroon siya ng maraming kaibigan sa iba't ibang nationality. So, dahil nga marunong siya makipag-usap sa iba't ibang language, hindi siya nahirapan na makisama dun sa mga kasama niya dun sa board na yun during his trip. So, on May 16, 1888, he left New York to Liverpool. Saka yung City of Rome, which is yung pinakamalaking ship in the world during that time. So, nung nasa board na sila, si Sir Rizal at yung mga kasama niya in different nationalities, si Sir Rizal is nakaisip ng pampainganyo para sa mga kasama niya with his marvelous skills in yo-yo. Parang pinakitaan niya ng talent yung mga kasama niya dun sa board na yun gamit yung talent niya sa pag-yo-yo.
So, nainganyo naman yung mga kasama niya sa board, but para sa iba, it was just an amazement. Pero kay Rizal, ginamit niya yun para makilala niya yung iba't ibang kasamahan niya dun sa board na yun during his trip. So, on May 24, 1888 naman, Rizal arrived at Liverpool sa England, and he stayed one day dun sa Port City. So, noong May 25, 1888 naman, a day after docking at Liverpool, Rizal went to London. So, after ng trip niya sa Liverpool, bumalik ulit siya dun sa London for a short time. So he stayed as a guest sa bahay nila Dr. Antonio Regidor for just a short time. So, si Antonio Regidor naman is practicing lawyer in London. And by the end of May, naghanap na rin si Rizal ng modest boarding place at number 37 Charcot Crescent. So, si Dr. Antonio Regidor is isa siyang boarder of the Beckett family. So, siya yung nagpapatakbo ng boarder or ng ship ng Beckett family, which is consists of Mr. Beckett, yung asawa niya, and yung tatlo niyang anak na babae. Lagi na rin si Dr. Jose Rizal sa bahay ng mga Beckett. So, isa sa mga nagustuhan ni Jose Rizal sa bahay ng mga Beckett is malapit lang ito sa public parks, and konting distance lang daw is maaabot mo na yung museum where doon siya nag-conduct ng research tungkol sa books ni Morga. Doon sa library na yun, si Dr. Jose Rizal came to know Dr. Reshold Rose, the librarian of Ministry of Foreign Affairs and an authority of Malayan language and costumes. So, habang nagbabasa o habang namamasyal si Jose Rizal sa library, doon niya nakilala si Dr. Reshold Rose. So, si Dr. Rose is namangha siya or na-impress siya sa learning and character ni Jose Rizal, kaya he gladly recommend him sa authorities sa mga British Museum. At etong si Dr. Rose is isa siya sa mga nakatulong sa kanyang research about conducting the colony of Philippines ng mga Spaniards. And tinawag niyang Pearl of Man si Jose Rizal. Kasi si Dr. Jose Rizal mostly spent his time in the British Museum para dun sa book ni Morga, which is yung Success Sauce and iba pang rare historical works sa Philippines. So, minsan binibisita niya rin si Regidor para i-discuss yung mga problems niya containing yung Philippine affairs. So, let's proceed naman from news from home, good and bad. So, both good and bad news from home reached Rizal in London. Of the bad news were the injustice committed by the Spanish authorities of the Filipino people and the Rizal family, among which were as follows. So, habang nasa London si Rizal, umabot pa rin sa kanya yung bad and good news na nangyari dito sa Pilipinas, which both are connected sa kanyang service as a Filipino at sa kanyang mga magulang. So, the first bad news na dumating sa kanya is yung injustice na ginawa sa pamilya niya, na ginawa ng Spanish authorities sa pamilya niya at sa mga mamamayang Pilipino, at sinundan din to ng 5 pang bad news. So, yung una is persecution of the Filipino patriots of Manila and the surrounding towns who signed the petition of 1888. Una yung persecution of Filipino patriots signed the Anti-Friar Petition 1888. So, pinag-initan ng mga otoridad ng Espanya yung mga umirma sa mga petition laban sa mga praile. Yung petition na yun is isinulong ng Gobernador Silio ng Manila. So, kasi gusto nilang mapatalsik yung mga praileng Espanyol dahil sa kanilang pang-aabuso at labis na kapangyarihan. So, maraming sumuporta dito na lalo na yung mga kasapi ng mga propaganda movement. Pero, dahil tingin ng gobyerno ng mga Espanyol dito ay isang uri ng pagsuway. So,
parang tinignan nila to na pagsuway sa kanila. Kaya yung iba na mga pumirma dito, ginawa nila is pinakulong at pinahirapan yung mga pumirma dito. So, pero hindi yun naging hadlang kay Rizal kasi parang naging motivation niya rin to para ipagpatuloy niya pa yung ginagawa niya dun sa London. So, number 2 naman is the Calamba Agrarian Trouble of 1888, in which the tenants, including the Rizals, were being prosecuted by the Hacienda management. So, yung kalawang dumating na bad news kay Rizal is yung Calamba Agrarian Trouble, in which the tenants, including the Rizal, were being prosecuted by the Hacienda management. So, yung mga tenants ng pamilya ni Jose Rizal is nasampahan ng kaso dahil sa lupa. So, yung pangupahan ng mga Rizal sa Hacienda management. So, number 3, Manuel P. Hidalgo, yung husband din ni Saturnina, yung brother-in-law ni Rizal, was exiled to Bohol. So, parang itong si Manuel P. Hidalgo, yung asawa ni Saturnina, is napadala sa Bohol na di alam kung ano yung reason. So, number 4 is another brother-in-law ni Jose Rizal na si Mariano Herbosa was denied of Christian burial because of malicious rumor that he had not confessed during his marriage. So, isa sa bad news na dumating sa kanya is yung brother-in-law niya na si Mariano Herbosa na pinag-uusapan na may pinatay daw siya ng Christian at nilibing ito na hindi sinabi. So, number 5 naman is a friend of Rizal, si Loriano Mariado, a medical student of UST, was imprisoned because of the copy of Noli Me Tangere found in his possession. So, because at this time, parang yung Noli Me Tangere, hindi pa nang tinatangkilik ng public because of the colonization of Spanish. Kasi yung nakasulat dun sa Noli Me Tangere na yun is tungkol sa kung paano inaapi ng mga Spanish yung Philippines. Parang ginagawa nila ng reason para hindi magsawalat yung Noli Me Tangere na yun dun sa maraming tao. So, maliban sa bad news naman, nakatanggap din si Rizal ng mga good news. So, isa sa good news is that matapang na naipagtanggol ni Rev. Vicente Garcia yung isa sa sikat niyang liham, which is yung Noli Me Tangere. So, laban sa mga paratang ng mga erehiya ng mga erehiya. So, nung narinig niya sa Rizal yun, parang sobra siyang natuwa. Kasi parang may nakapagtanggol dun sa sulat niya na yun, which is yung Noli Me Tangere. So, let's proceed sa annotating Morga's work. So, si Rizal habang nasa London, isa sa pinakamalaking nagawa niya ay yung pag-annotate or paglagay niya ng paliwanag sa aklat ni Dr. Antonio de Morga, which is yung Sesos de las Islas Filipinas. So, talagang sineryoso niya ito kasi halos araw-araw siyang nasa British Museum. Nagbabasa at nagsusuri. So, hindi lang aklat ni Morga yung pinag-aaralan niya, kundi pati na rin yung iba pang lumang kasaysayan ng Pilipinas tulad ng mga sinulat nila Father Chirino, Father Colin, Argensola at Plasencia. So, pero kay Rizal, sa lahat ng kasaysayang na isulat noong unang panahon sa pananakop ng Espanyol, yung pinakamaganda at pinakamaasahan daw is yung gawa ni Morga. So, sinabi pa nga niya na sa isang sulat niya kay Blumentritt noong September 17, 1888 na napakagandang libro ang gawa ni Morga. So, masasabi niya isa sa modern scholar na explorer daw ito. So, halos 2 taon na mula 1888, 1889 siyang nagpakalubog sa pag-aaral
sa kasaysayan sa London. So habang abala siya rito, ang iba naman yung mga kasama sa Spain is patuloy pa rin na lumalaban sa reform sa Pilipinas. May mga pagkakataon pa na hinikayat siya ni Mariano Ponce na maging editor sa pahayagan na poprotekta sa interes ng mga Filipino laban sa paninira ng mga Espanyol. Pero tinanggihan niya ito kasi sobrang tutok siya sa parang pananaliksik dun sa books ni Morga. So, sinabi pa nga niya na sa isang sulat niya noong October 12, 1888, sabi niya, I am dedicated day and night to certain studies so that I don't want to edit any newspaper. Short visit to Paris and Spain. So, early in September 1888, he visited Paris for a week in order to search for more historical materials in the Bibliothèque Nationale. So, noong September 1888, nagpunta si Rizal sa Paris at tumagal siya doon ng mga isang linggo para lang maghanap ng mahahalagang dokumento para sa Bibliothèque Nationale. So, habang nandun siya, nakisama siya kila Juan Luna at sa asawa nitong si Paz Pardo de Tavera na ipinakita rin sa kanya yung anak nila na si Andres na tinatawag nilang Luling. So, matapos niya basahin yung mga lumang aklat sa manuskrito, bumalik din siya agad sa London. So, pagdating ng December 11, 1888, he went to Spain visiting Madrid and Barcelona. So, pagdating niya sa noong December 11, 1888, nagtungo naman siya sa Espanya kung saan binisita niya yung Madrid at Barcelona. So, nakipagkita siya sa mga kapwa Pilipino at inalam niya yung mga sitwasyon ng mga politika doon. Lalo na kaugnay doon sa panawagan para sa Philippine reforms. So, sa pagkakataong ito, dito niya unang beses na nakilala sila Marcelo H. Del Pilar at si Mariano Ponce, yung the two titans of propaganda movement. So, nagpalitan sila ng mga idea at nangakong magtulungan sila laban sa pagbabago para sa Pilipinas. So, Christmas in London. So, noong December 23, 1888, bumalik si Rizal sa London at doon pinagdiwang niya yung Pasko at bagong taon kasama yung mga family Beckett. So, naging masaya naman yung unang Pasko niya sa England. So, sinulat pa niya doon yung mga naramdaman niya nung mga araw na yun doon sa mga sinulat niya. Romance with Gertrude Beckett. Rizal had a romantic interlude with the oldest of the three sisters of Beckett, si Gertrude. So, noong mga panahon ni Rizal dun sa London, habang nangungupahan siya sa mga family Beckett, nagkaroon siya ng munting romance dun kay Gertrude Beckett, yung panganay dun sa mga Beckett sisters. So habang naninirahan si Rizal doon, naging malapit siya kay Gertrude and parang nahahalata din na mayroong pagtingin si Gertrude kay Rizal. So, si Gertrude ay lubos na humahanga talaga kay Rizal kasi si Rizal is isa siyang matalino at doktor at scholar na nangungupahan sa kanilang tahanan. So, si Gertrude parang lagi siyang masigla at masaya kapag nakakasama niya si Rizal. So, si Rizal naman, bilang isang normal na tao, parang nagustuhan din nila yung kanilang pagsasama. Pero sa kabila nito, hindi pa rin kayang tapatan yung damdamin ni Gertrude. Hindi niya kayang tapatan yung feelings ni Gertrude dahil parang nananatili pa rin siyang tapat kay Leonor Rivera. Ito yung
matagal na niyang kasintahan sa Pilipinas. So, kaya napansin niyang nagiging mas seryoso ng kanilang pagkakaibigan ni Gertrude. Kaya bago pa mahulog ng tuluyan yung loob nilang dalawa, pinili niyang umalis patung Paris si Rizal noong 1889. So, iniwan niya yung London dahil alam niyang hindi niya kayang pakasalan si Gertrude. So, writings in London. So, aside from annotating Morga's work, Rizal wrote many things in London, including articles for La Solidaridad. So, informed of Fray Rodriguez attacks on his noni. So, habang nasa London si Jose Rizal, bukod sa pag-a-annotate sa aklat ni Morga, sumulat si Rizal ng maraming bagay pa. Kabilang na dito yung article para sa La Solidaridad. Sa panahon ito, pinakita ni Rizal ang kanyang talino at tapang sa pagsusulat. Lalo na yung sagutin niya yung mga paring Espanyol na bumabati ko sa kanyang mga idea. So, isa sa kanyang mga naging sagot ay yung La Vision del Fray Rodriguez. So, nalaman niya na inatake ni Fray Rodriguez ang kanyang nobelang Noli Me Tangere sa isang serya. Serya ng mga polyeto na tinawag na Cuestiones de Sumo Interés. So, dahil dito, sinulat ni Rizal ang La Vision del Fray Rodriguez noong 1889 sa Barcelona gamit ang alias na Dimas Alam. So, dito pinakita niya ang dalawang bagay. Una, yung lalim ng kanyang kaalaman sa relihiyon at pangalawa, ang talas ng kanyang pang-iisulto or satire. So, habang nasa London din, sinulat niya ang sikat na Letter to the Young Woman of Malolos noong February 1889. Sa wikang Tagalog, ginawa niya ito bilang tugon sa mga hiling ni Marcelo H. del Pilar upang purihin yung mga matatapang dalaga ng Malolos na humiling ng mga edukasyon mula sa mga pari. So, habang nasa London si Rizal, hiniling sa kanya ni Dr. Ross, isang editor ng Traveller's Record, na magsulat ng ilang article. So, bilang response niya dito, naghanda si Rizal ng 2 articles. Isa na doon yung Specimens of Tagal Folklore, isang article na sinulat ni Rizal tungkol sa mga alamat, kasabihan at paniniwala ng mga Tagalog. So, dito, ipinakita niya ang mayamang kultura at tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. Na-publish naman to sa Traveller's Record noong May 1889. So, isa naman sa mga nasulat niya is itong Two Eastern Fables. So, nai-publish niya ito noong June 1889. Rizal and La Solidaridad. On June 12, 1889, while Rizal was in London, the Filipino patriots and their Spanish friends in Madrid founded a society called Asociación Hispano-Filipina. So, noong January 12, 1889, habang sila Rizal ay nasa London, isang grupo ng mga Pilipinong makabayan kasama ang kanilang mga kaibigang Espanyol sa Madrid ang nagtayo ng isang samahan na tinawag nilang Asociación Hispano-Filipina. So, ang layunin ng grupo na to is ipaglaban ang mga mahalagang reforms para sa Pilipinas. So, ang mga pinuno sa mga ito is sila Don Miguel Moraita, na isang kilalang Espanyol, professor, historiador at estadista na naging presidente ng grupo. Isa naman dito si General Philip de la Corte, isang Espanyol na dating nanirahan sa Pilipinas na naging vice-presidente nitong grupo na to. Next one is Dominador Gomez, isang Filipino makabayan na gumamit ng alias na Ramiro Franco na naging kalihim naman ng grupo na to. The need for an organ of the propaganda to combat the calumnies written by Spanish detractors was felt by the Filipinos in Spain. So, noong panahon ng pananakot ng Espanya,
maraming masasamang sinabi ang mga Espanyol tungkol sa mga Pilipino. So dahil dito naisip ng mga ilustrado, yung mga matatalinong nag-aaral sa ibang bansa ng mga Pilipino na kailangan nila magkaroon ng isang hakbang or pahayagan na magtatanggol sa mga Pilipino at ilabas yung totoong nangyayari talaga sa Pilipinas noon. So, isa sa mga naging hakbang nila is parang in-invite ni Mariano Ponce si Jose Rizal na maging editor ng isang dyaryo para sa propaganda movement. Pero tumanggi si Rizal kasi parang busy siya noon sa pag-research o pag-annotate sa librong Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga sa British Museum. So sa madaling salita, para mas focus si Rizal sa pagbalik-tanaw sa kasaysayan ng Pilipinas para ipakita na may sibilasyon na nung bago pa dumating ng mga Espanyol. So dahil hindi available si Rizal, si Graciano Lopez Jaya na ang nagtayo ng La Sororidad noong February 15, 1889. So, ang pahayagang ito is inilalabas ito kada dalawang linggo and ito yung unang naging pangunahing boses ng mga Pilipinong nagsusulong ng reform. So, si Marcelo H. Del Pilar naman yung naging editor. Halos lahat ng trabaho siya yung gumagawa mula pagsulat, pag-edit ng mga articles, pati na rin yung pag-print, pag-distribute ng mga kopya. Si Marcelo Del Pilar yung gumagawa nun. So, si Mariano Ponce naman, siya yung tumutulong para mangolekta ng mga information and para makipag-ugnay dun sa mga iba't ibang tao. So, by that, natuwa si Rizal sa pagtatag ng La Sororidad kasi kaya bilang suporta niya, nagsulat siya rito gamit ang kanyang alias na Dimas Alang at Laong Laan. So, maraming mga mahalagang article na nai-publish dito na naglalantad ng mga pang-aabuso ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa madaling salita, itong La Sororidad ang naging pangunahing platform sa mga ilustrado para iparating sa gobyerno ng Espanyol yung mga kalupitan ng mga Espanyol sa Pilipinas. So, kahit hindi na agad nakamit ang pagbabago, nagsilbi itong inspiration para sa mas matinding laban. Adios to London. So we have stated before that Rizal was forced to leave London because of the serious turn of Gertrude Beckett's love for him. So habang nasa London si Rizal, naging abala si Rizal sa kanyang pag-aaral sa British Museum, lalo na sa pag-annotate ng book ni Antonio de Morga. Sa kabila ng kanyang mga gawain, may isang babae na nagkagusto sa kanya, si Gertrude Beckett. So, kaya napilitan siyang umalis sa London kasi nagiging seryoso na yung samahan nila ni Gertrude. So, si Gertrude Ogeti is isang Inglesyang anak ng isang Beckett family dun sa inuupahan niya. So, dahil matino, guwapo at magalang si Rizal, nahulog yung loob ni Gertrude kay Rizal. Pero kahit malapit si Rizal kay Getty, hindi ito sineryoso ni Rizal kasi parang yung puso niya is nasa Pilipinas pa rin, nasa kay Leonora Rivera pa rin, which is yung kasintahan niya doon sa Pilipinas. And alam niya na hindi niya kayang suklian yung pagmamahal ni Getty sa kanya, kaya nagdesisyon siyang lumayo na lang at pumunta na lang sa Paris para hindi na umasa si Gertrude sa kanya at para makaiwas, pumunta siya sa Paris. Pero bago pa umalis si Jose Rizal sa London, nagpakita si Rizal ng mga talent niya sa art. So, gumawa siya ng mga ilang structure. Kasi nandun yung Prometheus Bound, The Triumph of Death Over Life, The Triumph of Science Over Death, the composite carving of the heads of the three Beckett sisters. So, ang dalawang likha niya na
The Triumph of Death Over Life, The Triumph Science Over Death ay pinadala niya sa kaibigan niyang si Ferdinand Blumentritt sa Letmetritz bilang alaala. So, noong March 1889, umalis na si Rizal sa London at nagtungo siya sa Paris. So, iniwan na niya yung London at pumunta na siya sa Paris. And habang tumatawid siya sa English Channel, nalungkot din siya kasi parang marami siyang naging magandang alaala dun sa London.